Okay, so late na tayong nakatanggap ng phone na to at medyo nakakapanghinayang dahil itong Infinix Note 8 ay isang abot-kayang phone na halos kumpleto na talaga pagdating sa features. Kaya naman mas maganda sana kung na-share ko sa inyo to ng mas maaga. Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at pag-uusapan natin ngayon itong Infinix Note 8 na merong MediaTek Helio G80 processor, 128GB na internal storage, 6GB na RAM, 64 megapixels na camera, 5,200 mAh na battery, at almost 7 inches na display na pwede nating makuha for just 6,990 pesos. Kaya wag na nating pagtagalin at tignan na natin kung ano yung mga kasama sa box. Okay, so sa loob makikita kaagad natin yung phone, yung SIM ejector, documentations, screen protector, jelly case, 18-watt charger, USB Type-C cable, at may kasama na ring headset. So kumpleto tayo dito at na-appreciate ko na naglagay pa sila ng headset dahil bihirang-bihira na lang ang gumagawa niyan. Pero sana, sa susunod, makita nating pre-installed na yung screen protector dahil medyo mahirap ding maglagay niyan, lalong-lalo na kung first time mo. Now, pag-usapan na natin yung phone at umpisahan natin sa design. Ito yung tinatawag nilang gem cut design at personally nagustuhan ko to. May pagka-premium na kasi ang itsura for an entry-level phone. Well, gawa lang to sa plastic na expected naman para sa presyo, pero kung looks lang ang pag-uusapan, hindi mo aakalaing wala pa tong 7,000 pesos at sa totoo lang may pagka mid-range na rin ang itsura. Meron tayong tatlong kulay na pwedeng pagpilian, Iceland Fantasy, Deep Sea Luster at itong hawak natin ngayon ay ang Silver Diamond na variant. Reflective nga lang talaga dahil sa glossy finish at kapitin din ng fingerprints. Pero malamang karamihan naman sa atin maglalagay din ng case kaya hindi naman issue yan. Malaking phone itong Infinix Note 8 at medyo mabigat din. Almost 7 inches na kasi yung display natin, so halos tablet na rin talaga yung size at pang dalawang kamay na gamitan talaga. Dito sa kanan makikita natin yung volume rocker at power button na nagsisilbi na ring fingerprint scanner at malaking plus sa akin yan dahil yung ibang mga phones na kapresyo nito rear-mounted scanner pa rin ang gamit. Sa kaliwa makikita naman natin yung slots para sa dalawang SIM cards at isang micro SD card hanggang 2TB. Well, malamang yan mas mahal pa dito yung 2TB na micro SD card pero good to know na supported niya yung ganung kalaking storage. At tulad sa karamihan ng mga phones, nasa baba din yung microphone, headphone jack, USB Type-C port at yung isa sa dalawang speakers natin. Dahil yes, naka-stereo speakers na rin tayo dito at again, isang plus na naman yan para sa phone na to. Hanggang ngayon kasi meron pa ring mga bagong labas na phones na hindi pa rin naka-dual speakers at yung iba lagpas doble pa ng presyo ng phone na to. Well, para lang iset yung expectations nyo, hindi pa rin naman siya yung sobrang detalyado at sobrang lakas na speakers. Saktuhan lang din yung tunog nito para sa presyo, pero at least naglagay sila ng dalawang speakers para meron tayong left and right channels. Mabilis din yung fingerprint scanner, as in kasing bilis na ng mga mid-range phones. Wala pang isang segundo, maa-unlock na kaagad natin yung phone. At meron din tayong touch to unlock at press to unlock. At bukod pa doon, meron pa tong ibang mga features na hindi ko pa nakikita sa iba. Pwede natin gamitin yung fingerprint sensor para tumanggap ng tawag, mag-record ng tawag, at mag-dismiss ng alarm. Mga simpleng bagay lang naman pero nakakadagdag pa rin sa overall user experience natin. Now dito naman tayo sa isa sa mga main selling points ng phone na to, yung malaking display. Meron tayo ditong 6.95 inches IPS LCD at ito na yung pinakamalaking display sa lahat ng phones na na-review ko dito sa channel. Maganda yung kulay pero sapat lang yung brightness, visible naman outdoors, wag lang talaga yung tipong tanghaling tapat at diretso yung sikat ng araw sa mismong phone. Medyo makapal pa yung chin which is common pa rin naman sa mga entry-level phones. At kung mapapansin nyo, punch hole na rin ang ginamit para sa front-facing camera. Medyo malaki nga lang dahil meron tayong dalawang camera dyan na pag-uusapan natin mamaya. Pero tama naman yung placement, nasa kaliwa to para hindi makasagabal kapag naka-landscape mode tayo. Wala rin akong napansing mga uneven pixels or yung mga parang shadow sa gilid ng punch hole. Pero 720p lang ang resolution nito. Na medyo nakakapagtaka dahil mas maganda sana kung ginawa na nilang 1080p dahil na rin sa almost 7 inches na display. Kapag mas malaki kasi yung display natin, syempre kailangan din natin ng mas maraming pixels
para mas pino or sharp talaga yung images and text na makikita natin sa phone. Now, kakalaruhin ko lang na hindi naman siya sobrang pixelated tignan. At overall, magandang display pa rin naman talaga for an entry-level phone. Ang sa akin lang, kung gagawin kasing isa sa mga main selling points yung laki ng display, dapat i-prioritize din natin yung mataas na resolution dahil yun naman talaga ang dalawang magka-partner, screen size at resolution. Now, para naman sa performance, meron tayo ditong gaming processor, ang MediaTek Helio G80 na sinamahan pa ng 6GB na RAM at 128GB na internal storage. So for less than 7,000 pesos, masasabi kong binusog tayo ng Infinix sa RAM, storage at processor. Pero syempre hindi naman pwedeng dyan lang tayo mag-base, kaya pag-usapan na natin yung actual performance. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng 232,204 points na mataas na para sa ganitong presyo. At sa paggamit ko naman ng mga social media and productivity apps, wala ding problema at kayang-kaya naman niyang i-run nitong Infinix Note 8. At syempre nakakatulong din yung malaking RAM natin kapag nagmumultitask tayo or nag-o-open tayo ng maraming apps. Now for gaming, sa Mobile Legends, meron tayong hanggang high settings at meron ding HFR. Medyo naglalag lang kapag gumagamit tayo ng emoticons at may konting frame drops din kapag nagka-clash, pero barely noticeable din naman, kaya masasabi kong kaya nitong Infinix Note 8 ang high settings nitong Mobile Legends. Ganon din yung experience ko sa Call of Duty Mobile, mapa VR mode man o classic, konting frame drops paminsan-minsan, pero very playable naman sa medium settings at high frame rates. So overall, nakakuha naman tayo ng decent na performance dito sa Infinix Note 8. Capable din for playing games, so very satisfied ako lalong-lalo na kung i-consider natin yung presyo. Sa battery and charging naman, meron tayong 5,200 mAh battery capacity at 18W charging. At sa paggamit ko, mostly YouTube, Facebook at Mobile Legends, kaya naman itong tumagal ng hanggang 1.5 araw at actually posibleng 2 days pa kung hindi ka naman naglalaro ng games. At kung maubos mo man, 2 hours and 5 minutes lang ang kailangan para i-charge to from 0 to 100%. At mabilis na yan lalong-lalo na kung ikukumpara natin sa ibang mga phones na kapresyo niya. Okay, para naman sa camera, meron tayong quad camera setup na may 64 megapixel main shooter, 2 megapixel macro, 2 megapixel depth sensor at 2 megapixels na AI lens. Nagtaka ka? Nagtaka din ako. Ito kasi yung unang beses na nakakita ako ng quad camera setup na walang ultra-wide sensor. At medyo nalungkot ako doon dahil personally, wide at ultra-wide lang naman talaga ang ginagamit ko. Pero ang hindi nakakalungkot ay yung image quality na makukuha natin sa phone na to. Pang entry-level phone pa rin naman talaga yung quality, pero considering the price, pasadong-pasado sa akin yung mga photos na nakukuha gamit ang main camera. Good dynamic range, detailed, may pagka-warm lang yung kulay, pero overall makakakuha tayo dito ng good quality photos para sa mga social media uploads natin. Honestly, hindi ko nagustuhan yung mga macro shots, pero usable naman kung kailangan talaga. Pero pagdating sa portrait, meron tayong magandang edge detection at bokeh effect. Hindi sobra yung pagkaka-blur ng background. Sa low light shots, nahirapan ng Infinix Note 8. Kung mapapansin nyo, very soft at ang daming noise sa picture na to, pero malaki naman ang naitutulong dyan ng super night mode. Nagiging mas maliwanag talaga at mas marami tayong nakikitang details kapag in-enable natin yan. Now para naman sa selfies, meron tayong dalawang camera dito, 16 megapixels na may kasamang depth sensor at decent din yung quality, okay naman yung kulay, magandang edge detection sa mga portrait shots at makikipagsabayan talaga sa mga selfie camera ng ibang mga entry-level phones. At para naman sa videos, pwede tayong mag-take ng hanggang 2K resolution na ngayon ko lang din nakita sa isang phone. Detalyado rin to at very usable. Nasa warm side nga lang din yung kulay at kung mapapansin nyo, wala rin tayong stabilization sa 2K, bababa tayo sa 1080p para magamit natin yung ultra steady mode.
naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Infinix Note 8, hanggang 2K resolution din, at pwede rin nating ibaba sa 1080p para magamit natin yung electronic image stabilization. At meron din tong dalawang LED flash dito sa harap para magamit natin kapag magte-take tayo ng selfies sa gabi. Android 10 ang operating system na gamit natin, so hindi ito yung latest version ng Android. Android 11 na kasi ngayon, at hindi ako sure kung makaka-receive tayo ng Android 11 update sa mga susunod na buwan. Pero ang importante, kung makikita nyo dito, nakaka-receive tayo ng mga latest Android security updates. Now, pagdating naman dito sa XOS version 7, okay na okay naman dahil meron tayong dark mode, may game mode, at kumpleto din sa gesture navigations. Medyo marami nga lang bloatwares at may mga ads din talaga na sa totoo lang in-expect ko na rin dahil maganda yung specs na binibigay sa atin ng Infinix, so isa to sa mga paraan para makabawi sila. Pero hindi naman siya ganun ka big deal at hindi rin naman rason para hindi mo bilhin itong Infinix Note 8. Dahil marami naman sa mga bloatwares na yan, pwede nating i-disable sa app settings. At nare-remedyohan din naman yung mga ads, pwede nating tanggalin yan. Kailangan lang talaga nating maglaan ng konting oras para ayusin yan sa settings. Pero once mo lang din naman yan gagawin, kaya again, hindi naman siya deal breaker para sa akin. Now, ang original price nito ay 8,490 pesos. Pero halos lagi mo itong makikitang nakasale for 6,990. At kung makukuha mo to sa presyong yon, talagang panalo at sigurado akong matutuwa ka dito sa Infinix Note 8. Yung 1080p resolution at ultra-wide camera lang talaga ang hinahanap ko dito, pero hindi na ako magrereklamo dahil ang dami rin kasi nilang ginawang tama sa phone na to. Isipin mo, for less than 7,000 pesos, meron na tayong mabilis na side-mounted fingerprint scanner, dual speakers, decent na performance, decent na camera sa harap at likod, malaking RAM, malaking storage, malaking display, malaking battery, mabilis din mag-charge, at naka-USB Type-C port na rin. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like at subscribe. Follow mo na rin kami sa aming Facebook at Instagram accounts. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!